Buddy Fox! Isang masaya at makasaysayang araw sa ating lahat. Ako si Buddy para sa Buddy Fox! Mga kabady, sa gitna ng patuloy na issue sa West Philippine Sea, ang tanong ng karamihan, nasa mapa nga ba ng mundo ang West Philippine Sea? O tayong mga Pilipino lamang ang nakakaalam nito? Teka ha? Itong nakikita ninyo ay isang lumang mapa na nagkakahalagang... Direk, tama ba to? Oo, tama yan. 12 milyong piso? Sheesh! Mga ka-Navy, ito lang naman ang tinaguriang mother of all Philippine maps, ang Murillo Velarde 1734 map. Ang mapang ito ay formal na kilala bilang Carta Hidrografica y Forografica de las Islas Filipinas na siyang pinakaunang kompletong mapa ng kapuluan ng Pilipinas. Taong 1734 nang ilathala ang mapang ito na binuo ng kartograpikong Jesuita na si Padre Pedro Murillo Velarde. Iginuhit ni Francisco Suarez na isang Pinoy at inukit ng isa pang Pinoy na si Nicolas de la Cruz Bagay. Pero bago pa man ang 1734, may iba't iba ng mga mapa ang Pilipinas mula sa iba't ibang mga dayuhan na may magkakaibang hugis ng mga isla at pulo. May iba namang nakatagilid pa ang guhit ng mapa ng Pilipinas. Ngunit itong Velarde map ay on point sapagkat nasa saktong hugis at lokasyon ang mga kapuluan at kabundukan ng Pilipinas. Makikita na rin ang mga maliliit na isla 1734 pa lamang. Kahit wala pang Google Earth at eroplano sa panahong ito, naibatay nila ang mga guhit ng mapa sa kanilang paglalakbay sa lupa at sa karagatan. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonyal na gobyerno ng Espanya, kaya makikita sa mapa ang coat of arms ng kanilang bansa. Malaki ang nasabing mapa dahil ito ay may sukat na 1.12 by 1.20 meters. Napakahusay ng pagkakagawa ng mapang ito sapagkat may mga rural scenes sa mga partikular na lungsod gaya ng Cavite, Zamboanga at Manila na kung saan pinakita ang buhay ng mga Pilipino sa mga panahong ito. Isa na rito ang mga pagsasaka ng ating mga ninuno, mga key waterways ng bansa at major trading hub ng Pilipinas. At tignan nyo mga nomads, maging Chinese traders pa nga. So, alam din nila. Charis! Ito ang importante sa atin ngayon. Nakikita nyo ba itong sa kaliwa? Kung i-zoom natin, ito na yon. Kasama na sa 1734 Murillo Velarde na mapa ay ang Panakot o ang Scarborough Shoal at Los Bajos de Paragua na ngayon ay kilala bilang Spratlys. Imagine, 1734 pa lamang parte na sila ng mapa ng Pilipinas. Isa pang mapang kasaysayan na sumusuporta sa paggigiit ng soberanya ng Pilipinas ay ang Carta General del Archipiélago Filipino noong 1875. Ito naman ang pinakadetalyadong mapa at ang pinakamahusay na frame ng sanggunian sa paglalarawan ng mga isla ng kapuluan ng Pilipinas noong panahon na sakop pa tayo ng mga Espanyol. Just a quick throwback until 2012, naitago ang mapang ito sa Alnwick Castle sa England kung saan madalas ang entertainment shoot ng mga foreign artists gaya na lamang ng mga eksena sa sikat na film na Harry Potter. To make the long story short, naibalik naman sa pagmamay-ari ng bansa ang 1734 Murillo Velarde map nang mabili ito ng isang Pilipinong negosyante na si Mel Velarde sa isang auction sa London noong 2014. Higit pa sa detalye at pagkakayari nito, ang Murillo Velarde map ay isang testamento ng malalim na makasaysayang ugat ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Tungkulin natin ngayon na dalhin ang pamanang ito sa mga susunod na henerasyon. Huwag lamang nating hangaan ang mga kasiningan ng obra maestra
na ipinakita sa atin ngayon, kundi magkaroon din tayo ng inspirasyon mula sa nagtatagal na mensahe nito. Ang panawagan na protektahan at igiit kung ano ang nararapat sa atin ng may determinasyon at may integridad. Ay, sorry. Nag-carried away na ako, sorry. O siya, hanggang dito na lamang sa susunod na episode muli. Ako si Buddy para sa Buddy Facts. What? Buddy Facts!